Ano ba yung gagawin kapag medyo meron kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong company or kung saan ka nagtatrabaho. So basically, i-share ko sa inyo kasi hindi naman sa wala kaming pagkakaunawaan. It's just that nag-decide mag-close yung aking company. Welcome to Mira's Vibes once again. So, medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapag-vlog. So, naisip ko lang na mas magandang i-share ko yung mga experience ko dito para maintindihan din or kung maranasan man ng iba na nandito sa UAE, alam niyo kung ano yung gagawin niyo sa mga sitwasyon na to. So, anyway, i-share ko lang sa inyo kung paano ba yung, kung ano ba yung gagawin kapag medyo meron kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong company or kung saan ka nagtatrabaho. So, basically, i-share ko sa inyo kasi hindi naman sa wala kaming pagkakaunawaan. It's just that nag-decide mag-close yung aking company in which of course kailangan nilang hindi i-continue yung aking pagtatrabaho or not akin, kaming lahat. So dapat alam niyo yung rights niyo kung anong dapat gawin, and then situation like ang daming pwedeng mangyari, dapat alam niyo yung gagawin niyo. So basically, i-share ko sa inyo yung nangyari kasi sa akin is parang bininta yung company namin. Not parang, bininta talaga siya. Tapos pati kaming mga employee gustong kumbaga gusto nung may-ari kasi mabait din naman yung may-ari kahit hindi naman lahat perfect actually, but yeah, tinatry niyang i-endorse kami sa bagong may-ari ng company. So nangyari naman yun in overall. It's just that dahil yung may-ari ayaw niya ng mga ibang lahi na hindi ko alam kung bakit hindi siya humindi doon sa may-ari. Hindi ko alam kung anong arrangement, but in short, tinatry naming makipagtrabaho sa kanila, kaming lahat ng mga staff. It's just that may naririnig kami na ayaw niya ng hindi niya kalahi, gusto niya kalahi niya yung kasama niya sa work, and blah blah blah. And then it came up na ang daming mga unnecessary issues na nangyari, nagkaanuhan kami, kumbaga hindi kami nagkaintindihan, gumagawa siya ng mga issue, hindi ko lang alam dahil na ayaw niya ng hindi niya kalahi or it's just that nangyari talaga yun. So anyway, to make the story short, binibigyan niya ako, personally binibigyan niya ako ng na hindi pumasok. Sabi, wag ka mo nang pumasok this week dahil i-renovate daw yung yung lugar or yung showroom kasi nga 'di ba bago sila, so gusto nila ibahin yung mga display and other things. So sabi niya, wag ka mo nang pumasok. At first pumayag ako, pero humingi ako ng papel na magsasabing this date, huwag ka mo nang pumasok. Basta parang mo na yun, parang may proof ka na sila yung nagsabi na hindi ka muna papasok, something like that. So nagbigay naman sila, okay naman kami that time, until such time again na nagsabi na naman sila na hindi pa tapos, blah, blah, wala rin namang gagawin, so huwag ka munang pumasok. So this time 10 days na siya. So and then hindi na siya nagbibigay ng ng kasulatan na
nagsasabi na sila yung nagsabi na wag akong pumasok. So doon na ako na-alarma kasi sabi ko bakit bakit di kayo magbibigay ng papel, parang gano'n. Kung anong mangyari, ako yung malagay sa alanganin, di ba? So to be formal, I need in paper. So yun, medyo lagi nila akong okay, tomorrow, kahit pwede naman kahit sa email, di ba? So nakaramdam na akong ng something na may gagawin silang kababalaghan. So ang ginawa ko, nagpa-advise ako. But before that, ang daming nangyayaring mga hindi kaaya-aya sa within the company. So hindi ko na lang isa-isahin. So yun, sabi ko, sige, hindi ko alam gagawin ko. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko and all, and then nagbigay sila ng advice, and then kung tayo-tayo lang kasi, iba pa rin yun. So, mas maganda na yung kung ano talaga yung legal. So first time nangyari sa akin to, dahil second company ko pa lang sa Dubai. So first company ko, wala naman akong problema. So nag-try akong magtanong sa so yun, nag-try akong magtanong sa More. 'Di ba, alam naman natin tayong lahat na nandito sa Dubai kung ano yung More. So yeah, nag-try akong magtanong, and then hindi ako satisfied sa nagiging sagot, na para bang wala yung feeling ko na maggugo na akong alam mo yun, kasi at first pwede kasing ganito yun, pwede kasing kung hindi mo alam ang gagawin mo, wag mo munang i-report yung company mo. At first, wag mo munang i-report. Ang gawin mo, magtanong ka lang, situation like that, sabihin mo ganito kasi yung sitwasyon ko, pwede silang mag-advise sa inyo. So hindi kailangang i-report nyo ang company nyo. So yes, pwede kayong tumawag, magtanong kayo, pa-advise kayo, ano ba dapat gawin, ganito kasi yun. So bibigyan kayo ng advice, pero hindi lahat ng nag-a-advise sa inyo is parang hindi angkop talaga. Yung kumbaga feeling mo parang hindi ka komportable na gawin yung mga bagay na ina-advise niya. So ang ginawa ko, as in 3 beses ako tumatawag sa More. Hindi sa kasi iba-iba tayong magbigay ng advice, di ba? So yes, 3 beses ako tumatawag. Pag hindi ka medyo alanganin yung sagot or yung advice ng mismong nag-a-advise sa'yo, pwede namang tumawag ka uli. Kasi iba-iba talaga kasi yung tao, the way sila mag-explain. So yeah, 3 beses ako tumawag until yung pagka-third call ko na, pero not same day ha, parang 3 consecutive days ko siyang ginagawa na tumatawag para magpa-advise, kasi hindi alanganin yung mga sagot ng dalawa kong nakausap. So nung pagka-third time na, doon na ako medyo na parang feeling ko this is the right time, kasi yung pagka-advise kasi ng babae sa akin is kung hindi ka binibigyan ng papel, pwede kang i-awol. Alam mo yun? So, pwede ka nilang bigyan ng problema. Alam ko naman na ganun nga mangyari, kaya nga nanghihingi ako ng papel, pero siguro masyado lang ako nagtiwala sa company na hindi nila gagawin yun. Kasi wala naman akong, alam mo yun, wala akong problema sa company ko, okay kami. Ano na yun, second day of 10 days, parang 8 days na lang yung kulang. So sabi ng babae sa More na kung ako sa'yo, unahan mo na sila, kasi I'm sure babalik ta rin kanila. Kung ganyan yung nangyari sa company nyo, pwedeng babalik ta rin kanila na ikaw ang hindi pumasok, kasi nga wala kang in written. Meron akong mga proof, pero sa WhatsApp, valid naman ang WhatsApp, pero sabi ng hindi maganda talaga naka-letter. So ang gawin mo ngayon, and before that pala, yung sahod ko hindi binigay. So isa din yun sa mga rason na
dito kasi sa UAE, I think 15 days from your salary, kung hindi ka binigyan ng sahod, pwede mong i-complain yung company. Kasi na March 30 yung salary, tapos April na, or hanggang April 15, pwede ka nang magreklamo kung hindi na ibigay yung sahod mo. So, isa din yan sa sitwasyon, lagi nilang sinasabi, ibibigay, on process, wala pa din. So, in this case, parang ang dami ng red flags, sabi ng babae. Kung ako sa'yo, unahan mo nang mag-file. Anyway, wala namang problema. Sasagot lang naman sila sa mga kailangan nilang sagutin, like yung sahod, kailangan lang babayaran, hindi mag-file ka na ng complaint since wala kang papel, tapos yung sahod mo. So, parang doon ako oo nga, parang feeling ko, siya yung nagbigay sa akin ng push na gawin na yung pag-complain. So, yun, ginawa ko na yung pag-complain. Same time, same day, may message tayong matatanggap, case number. So, natakot ako at first, at talagang binigyan ako ng yung strength doon sa sumasagot ng tawag ko, na babae siya. So, siya talaga yung kumbaga instrument na gawin ko na yung nararapat gawin. So, dahil nga first time ko, hindi ko alam gagawin ko, yung mga kaibigan ko hindi rin nila naranasan, so wala talagang makapagbigay ng alam mo yun, yung advice. So yun lang talaga siya. So nung nag-complain na, so may natanggap akong text from Mori na this is the case number, and then after mga 1 hour siguro na natanggap ko yung text, same time pala may matanggap din yung company. Kung sino man yung nakalagay na number doon sa registration ng company or sa Mori, kung kaninong number nakalagay doon sila magme-message by WhatsApp na not WhatsApp, sorry, by normal message. So isesend sa number, both me and the company. So tumawag yung company ko kasi naka-receive na nga sila, sabay kaming naka-receive, pero hindi ko alam na naka-receive din sila. Tumawag, sabi ng PRO ng company, sabi niya bakit daw ako nag-complain, sabi kong ganun. Sabi ko actually kasi before that pala, pasensya na, pwede daw both na lang kami yung kumbaga magkaunawaan, hindi na kailangang mag-case, pumunta doon tapos mag-hearing and all. Hindi kailangan ganun, pwedeng kami na lang mag-arrange sa isa-isa, me and the employer. So pwedeng ganun. So yun ang ginawa nila. Sabi ng PRO, anong gusto mo mangyari? Yun. That time medyo kabado talaga ako, sobrang kabado, kasi nga hindi ko alam kung anong mangyari, alam mo yun. Kaya wag kayong matakot pag mga ganyan, as long as alam ng Mori lahat ng problema mo, lahat ng mo, kung ano yung story, talagang tutulungan kanila from the start to end. Talagang tutulungan kanila, mafe-feel mo talaga na nandyan lang sila para sa atin. So yun, sabi ng PRO, pwede ba daw hindi na lang ipagpatuloy yung kaso, parang ganon, re-resolbahin na lang namin, ganito ganyan. So sabi ko okay, wala namang problema kung babayaran nyo ako sa lahat, why not? Kasi ayaw ko rin naman ng gulo at ayaw ko ng ma-stress and all. So yes, bibigay nyo yung dapat kong makuha, okay na sa akin yun. Gusto nilang makipag-meet sa akin and all, para i-arrange lahat ng problema, kung ano man yun. Pero after that, the next day, after the PRO, tumawag yung manahero ng
ng company, ng bagong company. Sabi ganito, ganyan. Para niya akong tinatakot and all. Parang basta ang dami niyang pinagsasabi, hindi ko na kailangan iisa-isa. Doon ako na stress, as in sobrang stress, natakot ako and all, dahil nga hindi ko alam na kapag nasa more na pala, hindi ka na dapat matakot and all. Nakasuporta na sila sa'yo, so wala nang mangyayari sa'yo. Kaya lang yung mga taong alam mo yun, mag-manipulate. The next day, pumunta ako may sinama akong kaibigan ko, minute ko yung abogado ng company. So doon, pagdating ko doon, grabe yung abogado, ginigisa ako ng mga tanong, kasi at first hindi ako talagang nagsabi na I will go for it, na hindi ko na ipagpatuloy yung kaso. Hindi ko agad sinabi na okay, i-resolve na natin doon sa abogado. So sabi na, ang daming tinatanong na abogado, ginigisa ako, ganito, ganyan, pwedeng ganyan. So ang daming sinasabi. Pero at the end of the day, sinasabi na nila kung ano yung ibibigay nila, yung sahod ko, yung settlement ko, ibibigay din nila yung aking yung gratuity, of course, for 2 years, gratuity, sahod, and then isa sa mga demand ko para hindi ko na ipagpatuloy yung kaso, kasi pag pinagpatuloy ko yung kaso, kasi medyo mahabang-habang usapan yon, so mas mahihirapan, mas ma-stress ako. As long as ibibigay nila yung dapat nilang ibigay, okay na ako doon, nag-okay na ako. So isa sa mga diniman ko is wag nila akong i-cancel. Gagamitin ko muna yung visa until matapos na yung or ma-expire na yung visa ko. So which is sumang-ayon naman sila. Siguro medyo naano din sila sa akin dahil wala naman akong problema, maano ako sa trabaho and all. So yun, ginagamit ko pa yung ano nila, yung visa nila until makahanap ng work. Yun lang yung ma-advise ko kapag mangyari sa inyong feeling nyo na alam mo yung parang hindi na tama yung ginagawa ng company nyo or kung sino man na wala sa law ng Dubai. Huwag kayong matakot, pwede kayong magtanong without complaining the company. Hindi kailangang i-complain nyo agad yung company. Pwede kayong magtanong. Hindi kailangang ibigay yung pangalan ng company. Parang in general, advice. Huwag kayong matakot dahil hindi krimen yun. Dahil syempre hindi natin alam kung anong gagawin natin. So kung feeling nyo agrabyado na kayo, magtanong sa more, walang magiging problema. So yun lang yung mabibigay kong advice. So my next vlog will be paano ako nakasurvive ng ilang months na walang trabaho dito sa Dubai. So until next vlog, wait for the next vlog para may idea din kayo. Thank you for watching. Bye bye.